Good afternoon, sir. Sorry for this late activity. And now, we read our first scenario. You are the officer on watch on board MB by CEC on course by 25-degree through with a speed of 12 knots. You observe a target on your radar at 12 hours, bearing 45-degree through or 9 nautical miles at 12:06 hours. The same target bore for 45-degree through or 6.5 nautical. And on ship's data, course, speed. Itong 25-degree through, kinuha lang natin dito sa binigay na senaryo. At yung speed sa 12 knots, dito rin natin kinuha sa binigay na senaryo. At pangalawa, target data. Dito natin kunin yung mga time, bearing, range, kung anong binigay dito sa binigay nilang senaryo. Time, sa R natin, 12 hours. 12 hours. And bearing, 45. Dito natin kinuha yun. And range, 9 nautical miles. O, sa M naman tayo. Kagaya rin ng R. Nanghingi din siya ng time, bearing, at range. Kaya, ito yung pangalawang time sa M natin. 12:06 hours. Bearing, kinuha natin dito. 45-degree through. Range, 6.5 nautical. Now, proceed tayo sa maneuvering board natin. Magtatanong kayo, bakit nandito yung nilagay natin yung R at saka M? Sige, explain ko kayo bakit nandyan. Pumunta tayo muna sa scenario na binigay. R natin is, ang bearing sa R natin 45. Ang range is 9 nautical miles. At saka yung M natin is 45 pa rin, kagaya lang ng R. At range is 6.5. Sige. Kaya nandito yung R natin, kasi ito yung 45 degree. 9 nautical. 9 kasi ito, kaya dito nilagay. At saka yung M natin, bakit nandito? Kasi yung M natin is 6.5 nautical miles. Kaya nandito yung M natin. At yung course ng M natin is kagaya lang din ng R. 45 degrees through. Kaya nandyan rin. Ito yung 2.5. Ito yung R to M, distance nila sa R to M. Para meron tayong isolve mamaya. At tuturuan kayo paano mag-solve sa... Ito yung distance R to M. At ngayon, ituturuan ko kayo paano mag-solve. Una yung formula natin. Speed, distance, time. Meron na tayong distance. Ito yung distance natin, 2.5 nautical miles. Ngayon, paano natin kukunin yung, para makuha natin ano yung knots dito sa M to R. Ito. Una is, kunin mo, ingano natin yung minus yung R sa time at M to, sa R sa M. Sige. Yung minus mo at lumabas sa minus is 6 minutes. Man ngayon, yung 6 minutes, i-divide mo ng 60. Dahil yun ang sa hours. 1 hours is 60 minutes. Pagkatapos ng divide, ito yung lumabas 0.1 hours. Meron tayo. Para makuha yung knots, diba, meron na tayong distance. Yung distance is i-divide naman natin. Ito pala. 2.5 nautical miles. Divide natin ng 0.1 hours. Alam mo naman yung 6 minutes rule. Pag i-remove, 2.5, yung point is i-remove mo lang dito sa una sa 5 para maging 25 minutes. Ganun man. Meron kayo, ito na yung 25 knots. Sa R to M natin, yun yung ngayon, meron na tayong knots sa R to M natin. Ngayon, kukunin natin yung distance sa M to CPE natin. At magkano ba yung distance sa M at CPE natin? Ang distance sa M CPE natin ay 6.5 nautical miles. Ito na, 6.5 nautical miles. Ngayon, susunod natin kunin yung TCPE or time closest point approach. Paano ba kunin yan? Ito, dito na. Yung distance nila 6.5 at meron na tayong, di ba, meron na tayong knots, 25 knots. I-divide yung 25 knots at yung sagot yan is 0.26 hours pa yan man. Yung hours, ingat natin na 60 minutes.
At dito lalabas na yung 16 minutes. Ngayon yung 16 minutes plus natin sa oras sa M. Oras sa M is 12:06 hours equals 12 hours and 22. 12:22. Ito yung TCPE natin. Tingnan nyo. TCPE natin. Yun yung time na nandito tayo. Yung time dito sa M to CPE natin. 12 and 22 minutes. Ngayon, ito na naman. Yung, kunin natin yung bearing. Bearing CPE. Ito, kunin natin yung bearing CPE. Ganito lang. Kasi 90 degree kasi sa shape natin. Ito yung BCPE 315 degree true. Meron na tayo. Man ngayon dito naman tayo TTC. Paano ba kunin yung TTC? Pumunta tayo sa maneuvering board natin. TTC. Ito yung paano yung kunin yung TTC. Before muna kayo magkuha ng TTC, dapat alam nyo paano kunin yung E. Una, diba meron tayong course na binigay. Ito yung course. 0 to 5 degree true. Yung, sir, imagine nyo, wala kasi akong triangle na iwan ko sa Panglao. Ito lang roller. Turuan nyo kayo. Diba 25? 25 yan ang 25. Dalhin mo dito. Meron na kayong line. Line dito. Pagkatapos, diba meron tayong speed binigay. Yung speed is calculate natin, natin sa gawin nating distance. Pag ginawa yung distance is 1.2 nautical miles na yan. At dito na. Sukdar are. Ikaw man imong sukod, imong ibutang are. Imagine mo lang to para mas madali. Muna ni imong i, ano ni makuha imong i. Sunod ni mo nga ni imong kaon ni. Kinisukod ani kanilang distance ani M to E is 1.4. Mo lang ano, di mo ning ingon sa 6 minutes roll mo ning ma 14 knots. Mo lang speed ani ha. Sunod ara na puta sa 315 degree true. At ngayon pupunta naman tayo sa TTC. Paano ba kunin ang TTC? Sige, tuturuan ko kayo. Before kayo kumuha ng TTC, ang una pumunta tayo sa maneuvering board. At ituro ko sa inyo paano. Una, kunin muna natin yung E. Oh. Merong magtatanong, paano ba kunin yung E? Madali lang yan kunin. Una, di ba, meron tayong given. Ito yung binigay. Course, una muna course. Ano ba yung nakalagay yung course? 0 to 5 degree true. So, pupunta tayo sa maneuvering board. Ito. Pasensya na kayo, wala kasi akong triangle. Kaya, imagine nyo na lang. Para malaman nyo ito. 25, ito yung 25 degree. Mapakatapos natin i-grad ninyo papunta dito. Imagine niyo diyan yung line sa 25 degree. Ngayon, bakit nandito yung E? Di ba meron tayong binigay na speed? Punta tayo sa speed. Di ba yung speed natin is 12? Pag 12 knots, pag kinuha natin yan, hingan natin na 1.2. 1.2 dito. Pumunta muna kayo dito. Kunin nyo 1.2. At imagine nyo na lang na 1.2 ito. Oh, yun na. Meron na. Oh, yun na. Ito yung E. Kaya nakuha natin yung E. Ngayon, paano ba kunin yung TTC? At ngayon, tuturuan ko kayo. Ito na. Meron na kayong E. At ngayon. Ito. Paano kunin ang TTC? E to M tayo. E to M ha. E to M. Oh. Ito. I-grad mo dito, ipapunta mo dito sa atong barko, ating own ship. Pagkatapos mo dito, ganyan mo, isentro mo. O, pagka-sentro, yan yung TTC natin. 247 degree true. At yun, sinulat na natin. At meron na tayong TTC, 247 degree true. Tama. Ngayon, susunod sa TTS naman. Paano ba kunin yung TTS? Madali lang yan. Punta naman tayo dito. Diba? Kukunin natin ito. Una, kunin muna natin kung ano yung distance sa
M to E. Ang distance M to E is 1.4. Diba, na-discuss na natin paano yung gamitin yung 6 minutes rule. Pag ganyan, pag distance is 1.4, automatic na yan. I-remove mo yan yung point sa 4. Automatic ma 14 knots na yan. Ganun lang kadali ang TTC. So, meron na tayong TTC, 14 knots. So, ngayon, sa target aspect naman tayo. Boss, paano ba kung kadit, paano ba kunin yung target aspect? Madali lang yan. Punta na tayo dito. Ito. Target aspect. Ito lang. Ito, yung kung ano yung course sa RML natin or relative motion line. Ano ito? 'Di ba? Course natin is 226 degree true. At ito na. 226 degree true. Ano bang situation ito? Ang situation is, nilagay ko na dito. Situation is crossing situation. Meron na tayong, alam na natin ano yung situation. Ngayon, nandito naman tayo sa action to avoid collision. As per Rule 15, crossing situation. The vessel which has the other at the starboard shall keep out of the way. Yun na. Ganun lang kadali. Sana. Ito. Tapos na tayo.